kailangan mag-build up ka ng anticipation bago ang main event. Sa pamamagitan ng pagpapakita mo kung gaano ka-eager na matikman mo siya. Tingnan mo, magugulat ang partner mo lalo na kung hindi mo naman ito madalas ginagawa. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po pong makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sana kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video, how to be irresistible to a man in from being desired to being irresistible. Yung pag-uusapan natin ngayon is a bunch of helpful strategies. Grupo ito ng mga estratehiya para maging irresistible ka sa isang lalaki. Pagdating sa sex, yun naman talaga ang goal na dapat tayo ang hinahanap-hanap ng mga partner natin. Yung tipong sa atin pa lang, solved na sila. Number 1, bago ang lahat, ito muna. Pag-usapan nyo muna ang mga bagay-bagay bago kayo humantong sa main event. Share openly and honestly about your desire, your needs, and wants. Having an honest conversation or two-way conversation about sex para mas maging successful, para mas maging better kayo pagdating sa loob ng kwarto. Pag-usapan nyo na kung ano yung mga fantasies nyo, kung ano yung nakaka-turn on, kung ano yung mga nakaka-turn off sa inyo. And of course, i-ask mo rin siya na i-share niya rin yung tungkol sa kanya. Hindi lang ikaw. Kung medyo matagal na kayo sa relationship at sa tingin mo yung spark ay nawala na, or kahit nasa honeymoon phase pa lang kayo, dapat ganito pa rin ang ginagawa nyo. Because talking about sex is an important part of having a better sex. Kapag pinag-uusapan nyo muna yan, of course, ang resulta niyan, mas magiging better once in-execute nyo na or ginagawa nyo na. Number 2, take the lead in getting things started. Anong ibig kong sabihin dito? Surprise him by making the first move. Ikaw ang unang dumakma. Ikaw ang unang yumakap. Ikaw ang unang humalik. So, syempre, gusto rin maramdaman ng partner mo na gusto mo rin yun. Instead of making him na gumawa ng initiative, siya yung mauna. Ikaw ang gumawa nun. Yung para kang nag-act na gustong-gusto mo nang gawin agad dahil it's been a while na hindi nyo na ginagawa. Let him know na you want him. Another thing, magsuot ka ng mga sexy outfits na pakiramdam mo, dun lumalabas yung confidence mo. Confidence ng katawan mo, yung tingin mong good for him, at tingin mong good for yourself also. Always remember this, when you feel sexy, you look sexy. Hindi mo kailangan ipakita o iparamdam sa kanya na nag-aalala ka dahil pakiramdam mo hindi ka sexy. Napakiramdam mo na hindi naman niya ma-appreciate kung ano yung meron sa katawan mo. Kailangan may attitude ka pagdating sa kwarto. Turn on ang mga lalaki dyan. Another thing, kailangan amoy ka palagi nung amoy na gustong-gusto niya. Halimbawa, meron kang pabango na gustong-gusto niya, yun ang palagi mong i-wear kapag meron kang pinaplano dun sa partner mo. So, minsan, dahil nakakagawian niya na rin siguro na tuwing nagpapabango ka, nung favorite na pabango niya, may binibigay kang senyales. Meron ng happy hormones sa brain ng partner mo niyan. Or perfume na sa tingin mong sexy yung smell. Kasi if you feel na yung pabango na yan ay sexy for you, of course, sexy rin yan para sa kanya. Kapag nag-wear ka ng sexy perfumes, na tingin mo yun talaga ang sexy, ma-arouse ka at mararamdaman yun ng partner mo. Another thing, engaged in foreplay with enthusiasm. Huwag yung siya lang yung gagawa nun sa katawan mo. But also, kailangan mo rin gawin sa kanya yung paghawak, yung paghalik all over doon sa katawan ng partner mo. Kailangan mag-build up ka ng anticipation bago ang main event. Sa pamamagitan ng pagpapakita mo kung gaano ka-eager na matikman mo siya. Tingnan mo, magugulat ang partner mo lalo na kung hindi mo naman ito madalas ginagawa. Isipin niya yan kung bakit bigla kang nag-transform. Then, lagi niyang hahangarin na sana mas dalasan mo ang paggawa nito. Huwag mong ipaparamdam na yung foreplay ay obligasyon lamang. Dapat maramdaman niya na ito ay warm up. At
talagang ini-enjoy mo din bago ang main event. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, make frequent eye contact with him. Tumingin ka sa mga mata niya. Pakita mo na confident ka, na focus ka, and turn on ka on him. Kasi pag ina-avoid mo yung eye contact doon sa partner mo, habang ginagawa nyo yan, pakiramdam niya, hindi ka nag-i-engage sa kanya or doon sa ginagawa nyo. While regular eye contact achieve opposites. Another thing, tell him what you want and what he wants. Take charge and put him in charge. Meaning to say, kailangan yung gawin yan both. Gusto ng mga lalaki yung dominant and submissive pagdating sa loob ng kwarto. If you're taking charge, really take charge. Ibig sabihin, panindigan mo. Of course, hindi mo pa rin naman aalisin yung control sa kanya. Pero ikaw, gagawa ka rin ng sarili mong control. But of course, pwede kang mag-no kung hindi talaga gusto ng pakiramdam mo. Or pag meron siyang ginagawa sa'yo at hindi ka talaga comfortable, say no. And last one, show and tell him na nag-e-enjoy ka dun sa ginagawa niya. Karamihan kasi sa atin, kapag ginawa sa atin yan, alam naman natin na nasarapan tayo, na-satisfied tayo, di ba? Pero wala nang thank you pa, or wala nang I really enjoy the night, the thing na ginawa mo sa akin. Wala nang mga ganun. Importanteng binibigyan mo ng positive feedback yung partner mo dun sa mga effort niya sa'yo. Gusto niyang marinig, makita, at maramdaman ito. Guys are always looking for confirmation that they are getting the job done. So, wag kang mahiya na sabihin sa kanya to, lalo na kung totoo namang naramdaman mo. So, alam nyo po, every time na nagbibigay ka ng sign sa partner mo na siya ay irresistible sa paningin mo, mas doble yung nararamdaman niya sa'yo. So guys, always focus doon sa mga bagay na alam nyong he can do better. Hindi doon sa mga bagay na alam nyong mali yung ginagawa niya. Instead ng sasabihin mo, hey, hindi ako masaya doon sa trinabaho mo sa akin, hindi ka patapos. But i-encourage mo siya kung ano pa yung mga dapat niyang gawin para magampanan niya yung trabaho niya sa'yo pagdating sa that way, ini-increase mo yung confidence ng partner mo. Binibigyan mo siya ng challenge. For example, may ginawa siyang position sa'yo na hindi mo nagustuhan. Huwag mo sasabihin na, ouch, ang sakit niyan. Huwag mong gawin yan. Try something else. Like for example, let's try this now. Medyo ikaw ang magkocontrol. And guide him para sa bagong position. Habang binibigyan mo siya ng positive verbal or physical feedback. Let him know how great he was. And you will see he rock your world. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung makatutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!